Grade 5. Grade 5, ano tayo ulit? Ituloy lang natin yung ratio and proportion. Kahapon, diniscuss ko sa inyo yung ratio, yung concept ng ratio and ng proportion. Kahapon, ang itinuro ko sa inyo yung higher terms and lower terms ng pag-identify if the ratio is proportion. So today, ang ituturo ko naman po sa inyo ay ganun pa rin, identifying if the ratio or if the fraction is proportion, pero ito yun na yung i-apply ninyo doon sa activity para mas madali po. Pwede rin naman yung kahapon, kaya lang mas madali po ito. Okay, sa ating ratio kasi, meron po tayong parts. Okay, halimbawa, meron akong 3:2. That's equal to 12:8. Sa ating ratio, meron tayong tinatawag na means, means and extreme. Itong 3 at itong 8, ang tawag po natin dito ay extreme. Extremes. Etong nasa taas naman, yung dalawa na yan, ang tawag dyan ay means. Okay. Kapag ang given sa inyong activity ay ganito, ratio, ito yung i-a-apply ninyong procedure para ma-identify ninyo kung siya ay proportion. So, paano yon? Imumultiply lang po natin yung ating extreme at yung ating means. Kapag pareho sila ng product, pag pareho ng sagot, ibig sabihin siya ay proportion. Halimbawa dito sa given nito, ang extreme natin ay 3 and 8. Imumultiply lang po natin yan. 3 times 8 is 24. Tapos yung means din natin ay imumultiply natin. 2 times 12 is 24. So since pareho sila ng sagot, ibig sabihin yung ating 3:2 and 12:8 is proportion. Okay po? Naintindihan? Okay, another example. What if I have 2:4 and 5:10? Ito yung ating extreme. Ito yung ating means. Imumultiply lang natin siya. 2 times 10 is 20. 4 times 5 is also 20. Pareho silang 20. Therefore, 2:4 and 5:10 is proportion. Ganun lang kadali. Kapag ang given natin ay ratio, kagaya ng ganyan. What if ang given natin ay fraction? Kagaya ng nasa activity ninyo, kung hindi ako nagkakamali, parang nakita ko doon ito ay ganito yon, fraction. Paano natin malalaman kung ang fraction natin ay proportion? Simple lang. Halimbawa, meron akong 1/2 is equal to 3/4. Ang gagawin nyo lang ay cross multiplication. Iko-cross nyo yan, dalawa, and then imumultiply siya. 1 times 4 is 4. 2 times 3 is 6. 6 at 4, hindi sila pareho. Okay? Napansin nyo, hindi pareho. Kapag hindi magkapareho yung answer niya or yung product sa ating cross multiplication, ibig sabihin, hindi siya proportion. Not proportion. Okay? Kailangan maging magkapareho yan para siya ay maging proportion. Halimbawa, 3/6 is equal to 2/4. Okay, cross multiply. 3 times 4 is 12. 6 times 2 is 12 also. So, pareho siyang 12. Therefore, 3/6 and 2/4 is proportion. Okay? Ganun lang kadali.
Ganito yung gagawin nyo doon. Alam ko, napansin ko ganito yung, parang nakita ko siya, ganito yung given na naandun sa activity ninyo sa module. Ganito yung gawin nyo. Cross multiplication lang po. Grade 5. Again, pag may problema, pag may tanong, pag may hindi naintindihan, i-message lang po ako or puntahan ako sa school. Nasa school lang ako, ha? At sasagutin ko kayo sa messenger. Ingat, grade 5. I love you.